June 15, 2026, Lunes. Nagpatawag ang Pangulo ng special session sa Kongreso para talakayin ang karagdagang tulong sa mga residenteng apektado ng lindol sa Mindanao. Pag-usapan natin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Labi ng nalunod na Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia na iuwi na sa kanilang bayan sa Agusan del Sur. Ateneo Blue Eagles basketball team at Coach Top Baldwin ipinatatawag ng NBI para bigyang linaw ang umano'y droning incident ni Baterbonia at Divine Adili. Special session ng Kongreso pinaghahandaan na sa darating na Miyerkules. Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 65. US at Iran may nabuo ng peace deal. Toycon 2026, dinagsa ng toy collectors at cosplayers. Naiuwi na sa Talacogon, Agusan del Sur ang mga labi ng Ateneo Blue Eagles player na si Rene Baterbonia matapos ang 3 araw na lamay sa Ateneo de Davao University. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Bumiyahe pa ang magkakamag-anak na ito ng 2 oras mula sa Panabo City, Davao del Norte papunta sa Davao City para lang makita sa huling pagkakataon ang kanilang idolo na si Rene Clert Baterbonia. Nagastand bito sa mamam is as a youth nga nangandoy manggod pud siya. Kami nangandoy pud mi nga makapareha sa iya. Dili basketball player siya among naisip naging ehemplo kung naa kay pangandoy si mohang sarili. Dapat ginabuhat jud nimo og gibuhat yung ginapakita pod sa tao. Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng lamay sa chapel ng Ateneo de Davao University Senior High School, ibiniyahin na ang mga labi ng 2025 palarong pambansa MVP at student athlete na si Rene Clert Baterbonia sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur pasado alas 8 ng umaga kanina. Bago nakarating sa kanilang lugar, idinaanan muna ang kanyang mga labi sa isang punerarya sa Panabo City. Dito ay dumagsang muli ang kanyang mga supporters kaya hinigpitan ng Panabo City PNP ang seguridad sa lugar. Ang PNP Panabo man nag-provide daw og area security Even route security nag-provide kay para sa atong crowd control. Pasado alauna rin kanina ay bumiyahin na ito papunta sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Inihanda na rin ng Talacogon LGU ang kanilang gymnasium para sa burol ni Baterbonia sa loob ng 7 araw. Habang nasa biyahe sila, may mga pagpupugay naman para sa nasawing atleta ang mga bayan ng Carmen, Tagum, Mawab, Nabunturan at Moncayo na madadaanan ng kanyang convoy. Dito na rin naghintay ang kanyang mga tagahanga na ang ilan sa kanila ay may bitbit pang balloons. Kinumpirma rin ng pamunuan ng Ateneo de Davao University na bibigyan ng full scholarship ang 6 na kapatid ni Rene sa kanilang paaralan. Ipapangalan din sa kanya ang basketball court ng ADU Senior High School, maging ang bagong gawa na gymnasium sa kanilang bayan sa Talacogon na ginamit ng palarong pambansa ay ipapangalan din sa kanya. Marami man ang nasaktan sa kanyang maagang pagpanaw, nagpasalamat naman ang kanyang pamilya sa suporta na kanilang nakuha mula sa mga tagahanga, supporters, teammates, coaches, classmates at pamunuan ng Ateneo de Davao ng namayapang manlalaro. Gusto po nako magpasalamat sa mga nagsuporta kay Bobet, sa mga nag-love kay Bobet, katong nagbiyahe pila pa ka oras para lang makabisita dire. Salamat kayo ninyo. Si Rene Clert Baterbonia ang nasawing student athlete matapos isinailalim sa training noong Hunyo 8 sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinadadalo bukas ang buong Ateneo Blue Eagles basketball team pati na ang kanilang coach na si Tab Baldwin para magbigay linaw sa pagkamatay ng kanilang kapwa manlalaro sa isang team building sa Dipakulaw, Aurora. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
Isang linggo na ang nakalipas nang malunod sa team building ng Ateneo Basketball Team ang kanilang manlalaro na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Binubusisi na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay nila Baterbonia at Adili. Wala ring kawala ang head coach ng Ateneo Basketball Team na si Tab Baldwin dahil pinapasipot siya bukas, pati na rin ang ibang coaching staff at manlalaro. Noong nakaraang linggo, nagbigay na rin ng pahayag sa NBI ang may-ari ng resort sa Dipakulaw sa pinagdausan ng team building ng basketball team. May hawak na umano ang ahensya na impormasyon na makakatulong na mabuo ang investigasyon. Sinisilip na rin ng NBI ang mga naging pahayag online ng nagpapakilalang dating asawa ni Baldwin. We have to validate first kung siya talaga yun, what is the relationship. So, mahirap namang pagbasihan natin yung mga posting ng social media lang. Ngayong linggo, ang target ng ahensya na matapos ang investigasyon sa pagkalunod ng mga batang basketbolista, kaya wala pa umanong linaw kung negligence o kapabayaan ang nangyaring insidente. Wala pa tayong conclusion, we are still in the fact-finding. Tinitignan pa natin kung saan talaga nanggaling at tagkulang. Of course, there are theories na lumalabas. We will not say that we are going towards that direction, but we will go to the direction where the evidence will be. Hindi naman sumipot si Baldwin sa Department of Labor and Employment at tanging abogado lamang niya ang humarap sa initial hearing ngayong araw. Isa sa mga hiniling ng ahensya na dali ng kampo ni Baldwin sa pagdinig ay ang Alien Employment Permit nito. Pero Alien Certificate of Registration o ACR lang ang dala ng kanyang abogado. Pakinggan nyo maigi to. Kung meron kang ACR, hindi ibig sabihin pwede ka na magtrabaho. Inisyo ng DOLE ay AEP para ka makapag-Alien Employment Permit. May 10 araw naman simula ngayon ang kampo ni Baldwin para makapagsumite ng sagot sa ahensya. Sa June 29, inaasahan na magsisimula ang formal hearing ng DOLE sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ako, si JM Peneda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagsimula na ang kauna-unahang barangay assembly para sa Bantay Senado. Layo nitong bantayan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Taytay, Rizal, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Ninya, dito ako ngayon sa Taytay, Rizal kung saan itinaos ng grupong Team Pinas ang kauna-unahang barangay assembly para sa Bantay Senado. Pinangunahan ito ni Bantay Senado Convener Clive Arguelles kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng bantayan din ng mga ordinaryong mamamayan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala kasi tayo sa Bantay Senado na yung paglilitis ni VP Sara Duterte ay hindi lamang sa pagitan ng House at saka ng panig ni VP Sara. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa kanina na nilahukan ng mga senior citizen, incumbent SK leaders, student leader at iba pa. Layo ng naturang proyekto na ipaintindi at sagutin ng mga madalas itanong tungkol sa proseso ng paglilitis. Ayon kay Arguelles, isa sa mga nagiging challenges ng mga ordinaryong mamamayan kaugnay sa pag-intindi kung ano ba ang impeachment trial ay ang kakulangan sa impormasyon at engagement gap, kung saan ipinunto ni Arguelles kung paano makikilahok ang mga ordinaryong mamamayan kung puro bangayan umano ng mga abogado ang paglilitis. Sa pamamagitan ng barangay assembly, masasagot nito ang mga katanungan ng ordinaryong mamamayan kaugnay ng impeachment trial. Naniniwala naman ang public interest lawyer na si Atty. Dino De Leon na ang nangyaring gulo o drama sa Senado ay isang diversion tactic para malihis sa totoong issue. Ninya nakatakdang umikot ang Bantay Senado sa iba't ibang panig ng bansa upang ituro at ipaintindi sa mga ordinaryong mamamayan kung ano ba ang impeachment trial. Balik sa iyo, Ninya. Maraming salamat, Justin Ignacio. Matapos ang kontrobersyal na nangyari sa Senado, naniniwala si House Lead Prosecutor Jervil Luistro na dapat babaan ang bilang ng boto ng Senator Judges para ma-convict ng impeachment si Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
Habang palapit ng palapit ang Senate trial para kay Vice President Sara Duterte, pinangangambahan ang bilang ng mga tatayong senator judges. Bukod kasi sa issue ng leadership sa mataas na hukuman, isa pang alalahanin ang kapalaran ng mga senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi hihigit sa 10 ang bilang ng mga senador na kanilang iniimbestigahan ngayon. Karamihan sa mga ito, dawit ang pangalan sa isyu ng maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya naniniwala si House Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jervy Luistro na dapat magkaroon ng diskusyon pagdating sa bagong bilang na kakailanganin para ma-impeach sa Senado ang Vice Presidente. This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairwomen of the different committees of the Senate. Naniniwala si Luistro na dapat i-apply din sa sitwasyon ngayon ang Avellino versus Cuenco ruling. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad. Ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. Sa kasalukuyan, nasa 8 ang mga sitting senator na may kinahaharap na kaso o issue. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille Villar, kapwa na haharap sa reklamo sa Department of Justice para sa mga alegasyon ng market manipulation, misleading disclosures at iba pa. Tinukoy naman sina Senador Bongo at Senator Bato de la Rosa bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity ayon sa International Criminal Court. Nagtatago pa rin si de la Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Iniimbestigahan naman ng Ombudsman sina Senador Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva sa posibleng kaso ng plunder, bribery at graft kaugnay sa issue ng maanumalyang flood control projects. Habang nirerekomendahan namang kasuhan ng plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta. Nahaharap naman ngayon sa ikatlong pagkakataon para sa kasong plunder si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan dahil din sa issue ng flood control. So kung suspended ka, how can you attend? Are you still a senator on that particular occasion if you are suspended from your official duty? I think the answer is clear. Nanindigan ang mga kongresista na dapat pa ring matuloy ang impeachment trial bilang parte ng kanilang mandato. Anila, hindi lamang impeachment trial ang dapat isaalang-alang, kundi maging ang iba pang constitutional functions ng Senado. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Mga baybayin sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental nakaranas ng pag-angat or coastal uplift matapos ang malakas na lindol. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nangangamba ang House Prosecution Panel na baka may panibagong constitutional issue ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kung magsisimula ang opisyal na paglilitis sa Vice Presidente nang wala pang duly elected Senate President na tatayong presiding officer sa impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Press conference will provide updates on the ongoing... Kung ang House Prosecution Panel ang tatanungin, iisa lang ang kinikilala nilang liderato ng Senado. Ito ay walang iba kundi si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Handa daw ang mga taga-usig ng Kamara na humarap sa impeachment court sa oras na maglabas ito ng mga abiso o kautusan. Pero hindi pa rin nawawala ang kanilang agam-agam na magkaroon ito ng usapin sa konstitusyon. Kaya ang giit ng kampo ng prosecution, mas mainam kung mariresolba muna ang usapin sa liderato ng Senado upang maiwasan ang panibagong legal na hamon sa proseso ng impeachment. We are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is, of course, while we recognize the leadership of elected Senate President pro tempore
and Acting Senate President Win Gatchalian. Ayon sa mga prosecutor, tila bangungot ang naging karanasan sa nakarang impeachment proceedings kung saan kinuwestiyon at kalaunan ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang ilang hakbang ng Kamara. Binigyan din nila na kung si Gatchalian man o ibang senador ang mahahalal bilang Senate President, igagalang nila ang magiging pasya ng Senado. Nanawagan ng prosecution panel na magkaroon na ng malinaw na liderato sa Senado, lalo't inaasahang tututukan ng publiko ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. With that in mind, it is really my concern that I hope magkaroon na ng duly elected Senate President. If it is Acting SP Win Gatchalian, well, we will welcome that. If it will be someone else, we will welcome that because that is the judgment and prerogative of the members of the Senate. Sa kabila ng pangambang ito, tiniyak ng House Prosecution Panel na wala silang taong maghain ng anumang musyo para antalahin ang impeachment trial at nakahanda silang humarap sa impeachment court sakaling ito ay magpatuloy. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mindanao para kamustahin ang mga naapektuhan ng lindol. Kasabay nito, nagpatawag ang Pangulo ng special session sa Kongreso para talakayin ang karagdagang tulong para sa mga residente. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Sa bawat araw na dumaraan, nadadagdagan ang bilang ng mga bangkay na natatagpuan mula nang yanigin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Walang katiyakan kung kailan makakabagong muli ang mga residente dahil sa tindi ng pinsalang iniwan nito. Pero sa pamamagitan ng mga simpleng tulong, nabibigyan sila ng lakas ng loob. Kaya malaking tulong ang presensya ng mga opisyal para kahit papaano mapanatag sila. Lalo pat muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kamustahin ang mga residente. Nagpapasalamat din po ako, ma'am, sa serbisyong binibigay ng ating Pangulong BBM po kasi nga pinoprovide lahat sa mga napipiktuhan ng lindol. Kumbaga ba, ma'am, kahit na nararamdaman namin na para bang yung iba wala nang mauluwian, na-feel din namin na meron pang nagkikare. Alam natin may mga iba silang pangangailangan tulad ng pang-ayos ng bahay, pambili ng mga iba pang bagay na wala doon sa kahon. So sabi ko kay Mayor, ang commitment ng DSWD, emergency cash transfers immediately. Ang assurance ng ating Pangulo ay siguraduhin na yung relief walang patid at yung recovery masimulan na sa the soonest possible time. Isa rin sa tatalakayin sa ipinatawag ng Pangulo na special session ng Kongreso ang agarang paghahatid ng tulong sa pamilyang apektado ng lindol. Ayon sa Pangulo, hindi humihinto ang pangangailangan ng taong bayan kahit walang sesyon ng Kongreso. Tatalakayin ang mga panukala sa edukasyon, kalusugan at nutrisyon. Kabilang na ang mga nakabinbing appointments sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umakyat pa sa 65 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Habang nasa higit kalahating milyong tao ang naitalang apektado. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Isang linggo na ang nakakalipas matapos ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense, 624,000 na ang bilang ng mga apektadong individual na kanilang naitala ngayong araw ng Lunes, June 15. In terms of casualties po, as of this morning, we have 65 dead casualties and 36 missing, reported. That is from regions 11 and 12, and we have 1,400 injured. Paliwanag ni ASEC Alejandro, pagguho ng lupa at ng mga debris na sanhi ng lindol ang siyang dahilan ng pagkasawi ng mga biktima. Pagdating sa mga infrastruktura, higit 700 ang naitalang nagiba mula sa public at private sector.
Ayon sa OCD, nagkakahalaga itong higit 1 bilyong piso. Nasa state of calamity ngayon ang 14 na local government units. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng iba't ibang ahensya gaya ng Department of Social Welfare and Development. So yung total cost of assistance po ng DSWD ay umabot na po sa 124,946,118.48. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Huwebes, magsisimula na ang pre-trial conference. Kaugnay nito makakausap natin si Attorney Howard Calleja. Siya po ay isang professor sa Ateneo de Manila University School of Law at De La Salle University College of Law. Magandang hapon, Attorney, and welcome back sa Arangkada Balita. Yes, Nina, good afternoon at good afternoon sa inyong mga tagapakinig. Well, Attorney, syempre mainit na usapin pa rin kung ilang senator Can you hear me? judges. I can hear you. Yeah, can you hear me, Attorney Howie? Attorney Howie, naririnig niyo po ako? Yes, yes. Okay. So Yes, sabi... yes, yes. Opo, I can hear you. Opo. Sabi ko nga po kanina, mainit na usapin pa rin kung ilang senator judges ba ang dapat bumoto para sa impeachment ng bise. Malinaw kasi na sinasabi sa konstitusyon ay 16 votes, di ba? Or 2/3 of all members. Talaga bang 2/3 ang kailangan? Paano kung sa araw na yun, attorney, may mag-absent o may mag-boycott, mag-abstain sa mismong araw ng botohan? Attorney Howie. Attorney? Naghang si Attorney Howie kasi naka-zoom po siya. At ito nga pag-uusapan nga sana namin itong impeachment trial ni VP Sara dahil sinasabi ko nga kanina malinaw na 16 yung boto na kailangan, 2/3 vote ng miyembro ng Senado. Kaso di ba meron po tayong nakita nga na ka-detain ngayon like si Senator Jinggoy Estrada. At minsan nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Na wala pa rin, di pa rin mahagilap. Actually, maganda yung tanong mo, partner, kasi nga, paano nga naman kung mag-boycott or mag-absent? Paano kung hindi lang yun? Alam natin may detain. Paano kung may mag-absent? Yeah, yun nga. Pag nag-absent, hindi naman sa pero parang easy way out para sa kanila yun. Dahil hindi mo na kailangan magpaliwanag bakit hindi ka bumoto, di ba? Hindi mo na kailangan explain yung boto mo eh. So parang nagkaroon ka ng free pass nun dahil automatic ang boto mo na is for acquittal, di ba? O yun na nga. So kung ganun ang mangyayari, pwede bang bumaba sa at least 16 votes? Oo, at dahil constitution yung pinag-uusapan natin, dapat masalimuot yung magiging proseso niyan kung babaguhin mo yung constitution or pwede bang i-amend na lang nila yung Senate rules. Yan ang pwede nilang i-argue. Dahil diba? nga, yung magko-constitute ng 2/3 of all members. Yun lang bang present doon sa actual na hearing na yon? Pwede bang video conference? Di ba? Oo, which is yun na nga na ring issue na kunyari hindi ka physically present, tinanggihan nga yan ng mga ibang senador. Tsaka may isa pang tanong kanina, di ba? Yung report ng ating kasama si Willie Delgado Jr., dapat mukhang kailangan muna ma-resolve yung leadership sa Senado. Ang daming kailangang resolvehin. Oo, bago magsimula. Kasi baka ma-technical daw. Ito na yata, baka iisipin partner. mo, parang ang daming dahilan para mas tall ang impeachment trial, Attorney Howie, andyan na po ba kayo ulit? Yes, Nina, sorry. Medyo meron tayong technical difficulty. Sorry po, andito na po ako ulit. Okay. Yun nga po kanina, I was telling you po na malinaw naman sa konstitusyon na kailangan 16 votes or 2/3 of all members talaga ang kailangan para ma-convict itong si VP Sara. So paano, Attorney Howie, kung may mga senador na sabihin natin mag-boycott or mag-absent o mag-abstain sa mismong araw ng botohan? Paano pag ganun, Attorney? Ganito yan, Nina, tama ka na 2/3, Ang question ngayon, Nina, is ano ba ang nagko-constitute ng 2/3 of the members? Kasi meron tayong batas, 2 batas po ito, yung ating anti-graft law at yung ating plunder law. Sinasabi dito na dun sa anti-graft at sa plunder, kung ikaw merong non-bailable o meron yung sinasabing
high crimes, hindi ka dapat magtuloy sa inyong posisyon. Ikaw ay suspended sa lahat ng functions ng iyong posisyon, whether elected or appointed. So, ang sinasabi natin dito simple, kung ikaw ay suspendido, although ikaw nga meron pang, let's say, ikaw sinasabing senador, dahil nasa batas natin, matatanggal ka lang kung ikaw ay death, disability o nag-resign. Ang tanong natin dito kasi niya, nung panahon na yon, wala naman pinag-uusapan na may masususpindi ng ganito na yung kanyang rights and obligations and privileges, lahat suspended. Wala namang hindi suspended dito. So, ang tanong, pwede ba sila o kasama ba sila sa numero? Ang aming opinion dito, bagamat hindi pa ito nadidesisyonan ng Korte Suprema, dapat hindi sila mag-participate. In the same manner na pagboboto ka ng Senate President, kasi ikaw ay suspendido, hindi ka rin kasama sa bilang. In the same way na yung Avelino Cruz, sinasabi na hindi kasama sa quorum. Pero kung maaalala natin, yung Avelino versus Cruz, nag-ano lang yan, nag-decide lang yan ng quorum, hindi yan dinidecide kung ano yung Senate President. Kaya kailangan siguro linawin, pero sa aking opinion, at opinion din ng ibang nakakaalam sa batas, since ikaw suspended, hindi rin natin kumbaga ma-expect na you perform the duties as a senator or duties as a senator judge during impeachment. In that case, dapat bumawas ang bilang, lower than 16 or lower than 24 senators. Kaya titingnan natin yung 2/3 kung ano yung matitirang senator after may masuspindi o may mahuli at mapunta sa ICC. In this case. Kumbaga, pwedeng bumaba, sinasabi nyo sa 16 votes, yung kinakailangan para sa conviction base sa present lang. Yun nandun mismo, no? Na senador. Well, Ninya, hindi naman sa present lang because ang tanong natin doon, kasi yung sinabi mo kanina, paano kung mag-absent, paano kung mag-absent, sabihin nagkasakit or what, di ba? Yung mag-absent, hindi ho yun kasama sa exception na aming tinitingnan dito. Kasi ang tinitingnan lang namin dito na exception, yung suspended yung iyong rights, obligations, and functions as a senator. Isipin mo niya, nakakulong ka, hindi ka pwedeng mag-attend, hindi ka pwedeng bumoto. You cannot exercise your right as a senator. Part of that right, part of that obligation is being an impeachment judge or para bumoto sa Senate President in that case. No? Depende, kasi nga meron tayong pinag-aawayan kung sino talagang Senate President natin. Although, sa tingin ko, talagang matibay ang legal standing ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian. Hindi na talaga pinag-uusapan yon. Ang pinag-uusapan na lang natin dito is that come July 6 sa impeachment, sino ba talaga ang mga tatayong senator judges? Yun nga Kasi po. narinig natin na merong mga iba na masusunod. In addition to Jinggoy, baka may sumunod pa na mahuli at merong makasuhan ng plunder. At alam natin, si Bato, pag nahuli, pupunta sa ICC at meron din mga baka sumunod sa ICC. So baka mawala ng 2, 3, 4. So baka bumaba ang number. Ang aming sinasabi, sa aming opinion, na sa tingin namin dahil suspendido ang iyong pribileyo bilang senador, suspendido rin ang iyong membership as a senator so that you cannot serve something. Isipin mo, Ninya, kailangan tignan mo ang mga ebidensya. Paano mo titignan kung hindi ka naman nagpa-participate, kung wala ka naman doon, kung merong legal impediment for you to vote. Ang non-voting, kumbaga, pabor sa non-impeachment. So, di ba kasi kung 2/3 hindi ka boboto, para ka na rin nag-abstain yan. So, pabor yan para ka na rin, kumbaga, you Pabor are giving... sa acquittal ba kapag hindi siya bumoto? Kung hindi boboto ang senador, automatic ba na pabor siya sa acquittal ni VP Sara? Yes, Ninya, yun ang aming tingin dyan. Dahil para tingnan mo yung 16, isipin mo na lang kung 8 o 9 ang biglang nakulong, you cannot impeach anybody because imposible na bumoto yan dahil wala sila doon sa impeachment trial. So it's kumbaga sa amin, when you implement a law, it cannot be ridiculously implemented. So at saka hindi naman, I don't think the framers of the 1987 Constitution foresaw na merong ganito karaming senador na masasangkot sa plunder at sa kumbaga flood control na issue or
or whatever crimes na kahaluan ng graft and corruption, no? Kasi tingin natin sa mga senador, yan yung mga honorable, sila karapat-dapat at talagang sila ay sumusunod sa batas. Ngayon lang natin nakita na may mga senador na talagang sad to say na talagang nasasangkot sa ganitong anomalya sa korupsyon sa ating gobyerno. At sa EJK, kaya nga sila baka malipad at mapunta sa ICC. So technically, kung nasa ICC ka, how can you even participate? So sa akin, there is a legal impediment for you to disqualify you to be part of the two-thirds to be counted as members of the Senate. So Attorney Howie, who will decide on that matter? Well, kasi ito hindi pa dinesisyonan, no? I mean, the Senate malinaw din sa ating constitution, can make its rules, can do whatever it is. Silang sole judge ng ating impeachment. They can decide na ito lang ang mga membro ng pagbobotohan. But eventually, of course, since it is a constitutional issue, dadalhin yan sa Korte Suprema. So it might be also nice, it might also be good to bring it at an early stage para magkalinawan tayo niya kung sino ba talaga ang member. The issue of two-thirds is not a problem. The issue is sino ba ang kasama sa members na magiging two-thirds na yan. Yun na nga. At saka isa pang issue, paano kung magmatigas yung dalawang Senate President na tinatawag at magpatawag ng magkahiwalay na impeachment trial? Alin doon ang kikilalanin ng Supreme Court at ng publiko? Hindi ba dapat mag-decide din ang Korte Suprema, for example? Ninya, hindi naman dalawang Senate President, isa lang Senate President natin. Si Acting Senate President. Actually, wala tayong Senate President. Wala tayong Senate President. Yung isa, Senate President sa Facebook, doon lang siya naghihiring Hindi lang siya naman pumupunta sa Senado. So, hayaan na natin siya. Let him have his illusion and delusions of being whatever position he wants to be. But nonetheless, if Senator Cayetano wants to question sa akin the validity, kasi valid naman yung pag-declare na vacant yung position, no? May quorum yan, valid yan, at yung pag-declare na vacant, valid yan. So there is no Senate President. So kung gusto niyang questionin yan, questionin niya sa Supreme Court. Pero kung hindi niya questionin yan, I think the senators can proceed without him. And I think yung latest information natin, may isa, dalawa, o even 3 na baka tumalon papunta sa majority ni Senator Win Gatchalian. So I guess that would solve the issue once and for all. But if he wants to question it, then go ahead. I think it would be a nice academic discussion. It would enrich our jurisprudence. And it would be good to prove him wrong. Mawala yung yabang niya. Ayan, kasi para once and for all matapos na nga ito, no, kailangan na isa lang, at least one senator na lumipat para magkaroon tayo ng Senate President, hindi pro tempore. No? Last question, nagpatawag ng special session sa Miyerkules si Pangulong Marcos. Ano po ang inaasahan natin dito? Well, nakita naman natin, meron tayong emergency, no? Meron tayong calamity sa Mindanao. And then meron tayong mga nakabinbin na mga kaso, na mga resolution o mga batas na kailangan natin na ipasa. So I think it's just but wise for the President to call a special session. And it's also an opportunity for the Senate to reorganize its chamber and do whatever is good. Sabi ko nga, makuha yung majority at matapos na to pong sigalot sa Senado once and for all. And tumuloy na rin peacefully yung impeachment. Alam mo, tingin ko talagang gustong gawin lang ni Senator Cayetano dito, guluhin yung impeachment And I think he has not only failed in his agenda, but also failed the nation terribly. So nakita rin ng taong bayan kung ano talaga ang kulay at muka ni Senator Alan, na makikita natin na ang magpre-prevail naman dyan is the majority of Senator Win, na hindi lang naman ang Senado ang nag-recognize na rin siya ng House of Representatives ng Malacanang. Kaya I guess tuloy-tuloy naman ang trabaho. As I said, pag naglipat yung 2 o 3, then I think that would settle the issue. But if they want to settle it legally, then I think it is incumbent upon Senator Alan to bring it. But the mere fact na hindi niya dinadala, kitang-kita na alam niya na hindi tama yung kanyang posisyon at mapapahiya lang siya. He will be kumbaga debunked by
by the Supreme Court pag siya dinala niya ito. Okay, Attorney Howard Calleja, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po. Thank you, Nina. Good evening at good evening po sa inyong lahat. Kasunod ng pagpapatawag ng special session ng Malacanang, inaabagan naman kung tuluyan ng magkakaroon ng palit liderato sa Senado at kung may formal nang maihahalal na Senate President. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Kasado na ang special session ng Senado sa Miyerkules. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Gatchalian at Cayetano Bloc. Pakay sa special session ng pagtalakay sa mga priority legislative bills, naturalization ng ilang mga atleta, at pagbuo ng commission on appointments para sa mga nakabimbing promosyon ng ilang general. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, bago ang mga ito, mas makabubuti kung makapaghalal na ng Senate President ang Senado. Marami tayong mga nakapending, kailangan talagang ikaw magkaroon ng special session. Dalangin naman ng lahat, hindi lang kami siguro, kundi ang sambayanan para matapos na ito, na tumahimik na dahil ang pangako naman po ni Senator Cayetano, bababa siya pag may 13. Ayon kay Tulfo, bagamat nagsabi na si Senator Joel Villanueva na dadalo sa special session, wala pang kumpirmasyon ng kanilang kampo kung lilipat siya sa bagong mayorya at kung handang iboto si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Binigyang diin naman ni Tulfo na hindi otorisado ang nauna ng inanunsyo ni former Congressman Mike Defensor na pagpupulong na gaganapin bukas kaugnay ng investigasyon sa flood control scandal. Sa isang memo na inilabas ng Office of the Senate Blue Ribbon Committee, nakasaad na may mga protocol na kailangan bago ang pagpapatawag ng pagdinig. Ayon kay Tulfo, wala ring papel si Defensor sa Senado o sa Blue Ribbon Committee, kaya't wala siyang kapasidad na magpatawag ng pagdinig. Ngayon ko lang po narinig yan. Ewan ko kung sa mga sinaunang panahon, mayroon po mga Blue Ribbon hearing sa labas sa Senado. So, lumalabas po, parang kaya rin po ito dati na sila-sila lang po. Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Pangalawa po, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senador Pia. Gayon din po si Senador Marcoleta. Hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano pa ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? So, yun po yung pangatlo, sa labas niya po gagawin. Ayon pa kay Tulfo, pinag-aaralan nila ang posibleng pagsasampa ng reklamong usurpation of authority kay Defensor. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Isa sa mga nagsampa ng kasong libel laban sa 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico ay si House Deputy Speaker Janet Garin. Kaya sa putong ito, makakausap natin si Iloilo, Congressman Garin. Magandang gabi po, Congressman. Welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi rin po at maraming salamat sa pag-imbita. Yes, Congressman Garin, anong unang reaction nyo na pilit kayong isinasangkot nga netong 18 ex-bodyguards na sinasabing nakatanggap daw ng maleta? Unang-una, malaking kasinungalingan yan. Kaya nga, nag-file ako ng kaso kasi gusto kong pumirma sila mismo doon sa affidavit para malaman ko kung sino, saan at kailan allegedly. No, sana totoo, pero ang problema, ni katiting walang katotohanan. At ang nakikita namin dito ay tila may scriptwriter, no? May nagbibigay ng kumpas, sinisiraan yung mga miyembro ng liderato ng Kongreso, and at the same time, no, parang kina-character assassinate yung mga nagsasalita at nagtatrabaho para sa Kongreso sa kasalukuyang administrasyon. Yun nga, Congresswoman, no? I think si Congressman Adjong din ay nagsampa na rin ng kaso. Marami. Si Congressman Abante, kasama na rin siya. Ano kaya yung motibo nila dito? Base doon sa listahan na nakikita natin. Dalawa ang posibilidad, do, kasi nakausap ko rin si Secretary Kiko Chu Laurel. Lingid sa kaalaman ng marami, kasi kami alam na namin yon, no, sa loob ng Kongreso at dun sa mga nakakatrabaho niya. Dati-rati pa si former Congressman Zaldico pa ang chairman ng Committee on Appropriations, hindi sila magkasundo. No, maraming bagay ang hindi nila napagsasang-ayunan dalawa. So nakakapagtaka na siya ay pinangalanan doon at binigyan ng maleta. Eh, ito pag isa, yung aking pinsan ko yan, pero siya ay mayaman, ako ay tamang-tama lang. No? Si Congressman Pepito Alvarez, laking gulat ko nung nakita ko yung pangalan niya. Tinawagan ko nga siya, pinsan, nandito ka, sabi niya, ha? Eh kasi nga, yung sinasabing golf course, kung saan daw nagbibigayan ng maleta-maletang pera, eh parang siya ata ang presidente doon or isa doon sa mga
parang founders, no? Kaya napaka-imposible no kasi ang daming naglalaro dyan ng golf. Moreover, hindi niya sisirain ang pangalan niya bilang isang malaking negosyante para sa mga gawaing ganyan na illegal. No? At nakakapagtaka rin no, yung sinasabi nila magdi-deliver ng mali-maletang pera sa Kongreso. Kaliwat kanan kaya ang CCTV dyan. Hanggang parking dyan. Tsaka tingnan mo yung x-rays. Pag pumasok ka, ang dami-daming x-rays. So, how can that be done? Isa lang ang nakikita nating motibo, and I'm only speaking for myself kasi syempre, hindi ko alam yung sirkumstansya ng iba. May mga naririnig kami na meron daw katotohanan yung mga picture na ito, pero ito ay nung nakaraang administrasyon. Ibig sabihin, nililihis yung usapan, no? Para bang sa pananaw ko, dalawang bagay. Nililihis ang usapan at the same time, wina-warningan yung mga nagtatrabaho sa Kongreso. Yung iba kasi dyan are prosecutors for the impeachment trial. Ako naman actively parte ng liderato ng Kongreso na kapag may mga issues, ako yung humaharap at sumasagot. Kapag meron naman mga miyembro na kailangan disiplinahin, tayo ay nandun dahil kaakibat yan ng ating responsibilidad. So, silencing us, threatening us with cases, hindi kasi bago sa akin ito Ito na rin yung pinagdaanan namin nung Dengvaksya na pinipilit kaming pumirma ng affidavit na ituro si former President Noynoy Aquino na hindi naman totoo. So hindi kami pumirma, inulan kami ng kaso at andun yung regular threats. No? Kaya nga napalusot yung Pharmally, napalusot yung unnecessary COVID expenditures, napalusot yung paglipat ng pera sa PSDBM dahil tinakot yung ating mga experts at ating mga doktor. Pero ngayon, bilang kongresista at bilang parte ng liderato, hindi ako magpapatinag sa mga kasinungalingan ng 18 former security guards ng grupo. I'm not saying directly Congressman Saldico kasi sa naririnig namin, while there's a possibility that nasuswelduhan sila or nakapagtrabaho sila sa kumpanya ni Saldico, hindi naman sila directly linked. No, I'm not really sure kasi hindi ko alam, hindi namin kilala. Pero ulitin lang natin. Masyado na kasing napupolitika yung mga, alam mo yon, nalalapit yung eleksyon, nakaantala dyan yung impeachment. Andi dito rin yung kaliwat kanan na mga investigasyon na posible makita yung pinag-ugatan nitong flood control problem na ito, yung pinag-ugatan ng mga fake news, yung pinag-ugatan ng mga kasalukuyang problema na medyo challenging solusyonan. That's why lumalabas yung, kasi napakasimple Kung nagsasalita sila ng katotohanan, bakit hindi sila gumawa ng individual affidavit? At itumbok saan, kailan, sino? At ang nakakapagtaka doon, bakit si Attorney Baligod ang nagsasalita? Dapat siya ang complainant. Kasi nakita naman natin, tsaka ito, no, okay, may hearing daw bukas. Bakit hindi nila harapin ang totoong Blue Ribbon Committee hearing? I mean, hindi kami parte ng Senado. Desisyon yan ng mayorya ng Senado kung sino ang gusto nilang Blue Ribbon Chairman. Bakit ka mag-hearing sa labas? No? Why don't you want to go through the real process? Ano bang pinagtatakpan natin? So, ito yung mga bagay-bagay na nakakapagtaka. No? And if we are talking about accountability, they keep on shouting accountability, good governance. Kaya dapat tudukan natin ang lahat, including na yung mga kasinungalingan nila. Okay, Congressman, ganito, huling tanong na lang po. Narinig nga natin, nagpatawag na ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Ano po ba yung magiging prioridad dito? Sa pananaw ko, of course, kailangan bigyang prioridad yung mga totoong bayani natin. Ito yung ating men in uniform na kailangan ma-confirm ng Commission on Appointments. Kawawa yung mga ito naantala sila dahil sa gulo doon sa Senado, and that has to stop. Senate has to buckle down to work at marami sa kanila ang gustong gawin ito. Dapat, alam ko, ipaprioritize yan. Andun din yung ating panukalang batas sa anti-political dynasty law na kailangan nga, alam ko, maraming masalimuot doon. So, we have to convene as a bicameral committee. Andun din yung ating last mile schools act. Ito yung mga paaralan dun sa mga malalayong lugar na dapat whole of government yung approach. Kaya kailangan yung batas na yan para yung kalsada, kuryente at internet connection sa deprived at indigenous areas na yon ay talagang mapondohan. Andun din yung pagsasabatas ng ating AIX law
para hindi na mapolitika yung mga ayuda. Andin yun yung Presidential Merit Scholarship Program. Andun din yung ating scholarships, no, yung UWACTE. At yung ating mga programa sa Commission on Higher Education. So ito yung iilan lang. Sa ating, of course, the very important Kalinga Bill. Nangyari ang gera, Iran at Amerika. Nangyari ang lindol, ang daming kalamidad na nangyayari that can actually pave way to possible pandemics. The Kalinga Bill ensures timely and immediate action from the President. Ito ngayon ay minadali na nga at talagang tinutukan ng Kongreso pero nakaantala sa Senado. Sige po, nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat, Congressman Janet Garin. Salamat, God bless. Salamat po. Iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang umunoy pagtutol ni na Senators Mark at Camille Villar sa orihinal na alignment ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang programa, sinusuri nila ang mga komunikasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno upang alamin kung may nangyaring pag-impluwensya sa alignment ng proyekto. Sinabi ni Remulla na may mga paratang na ninanais umano ng mga Villar na dumaan ang linya ng tren sa bahagi ng C5 Road kung saan may mga pag-aari silang lupa. Bineberipika rin nila kung may katotohanan ang lahat ng mga akusasyon, lalo't matagal nang inaasahang makarating sa Cavite ang LRT1 extension. Wala pang ipinalalabas na pahayag ang mga Villar tungkol dito. Tila nasimot ang tubig at umangat ang bahagi ng baybayin sa Glan, Sarangani at Jose Abad Santos sa Davao Occidental makaraan ang lindol noong Lunes. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia. Sa viral na video na ito, makikita ang pagkaubos ng tubig sa bahagi ng baybayin ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ganito rin ang nangyari sa baybayin ng Barangay Pangyan, Glan, Sarangani Province. Tumambad ang mga nagsimataya na iba't ibang uri ng isda, coral at kabibe. Ang pangyayari na ito ay naganap pagkatapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Pangamba ng iilan, baka nagbabadya ang pagtama ng isang malakas na tsunami dahil sa biglaang pag-urong ng tubig dagat at pagtaas ng nasa 2 metro ng seabed kaya naiwan ang mga marine life at coral reef. Lumawak din ang baybayin ng hanggang sa 200 meters. Nangyari ito matapos ang malakas na lindol nitong Hunyo 8. Kaya ang paliwanag ng Office of Civil Defense 11, coastal athlete, no, umakyat ang lupa kaya nawala yung tubig. Iba naman yung tsunami, ulitin ko, ang tsunami, umatras ang tubig. Ang lupa, the same. Hindi siya umakyat. Ito, umakyat ang lupa. Epekto ito ng galaw ng lupa natin, yung galaw sa ilalim ng lupa, yun nga ang dahilan sa pag-earth. Paalala ng OCD 11 sa mga residente na huwag kainin ang patay na lamang dagat at hayaan na lang itong mabulok sa natural na paraan. Dahil rin rito, pahirapan na sa ngayon para sa mga mangingisda na may mga bangka ang pagdala nila ng kanilang sasakyang pandagat sa tubig dahil kailangan pa nila itong kargahin papunta sa dagat. Apektado din lalo ang mga barko at bangka na nagdadala ng mga relief goods para sa mga barangay na hindi pa mapasok ng sasakyan dahil hindi ito makadaong at kailangang mano-mano itong idiskarga. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Muling binuksan ngayong araw ang mga commercial flights sa General Santos International Airport isang linggo matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao. Ayon sa Department of Transportation, isinailalim sa kumpletong safety assessment ang paliparan at tiniyak na ligtas na itong magbalik operasyon. Nakipag-ugnayan na rin ang CAAP sa mga airline operator at stakeholders para maayos na ang daloy ng mga flight. Samantala, hinihikayat din ang mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline companies para sa schedules at iba pang travel arrangements. Dumagsa sa Pasay City nitong long holiday weekend ang mga toy collectors at cosplayers para sa ToyCon 2026. Tampok sa 3 araw na event ang mga makabagong laruan at mga hard-to-find toys mula sa mga superheroes hanggang sa mga karakter sa pelikula. Nagkaroon din ng contest sa pagitan ng mga cosplayers.
Ang Toy Festival ay naging magandang bonding moment para sa mga tatay at kanilang mga anak isang linggo bago ang Father's Day. Alamin na natin ang latest sa showbiz mula sa ating Beshi ng Bayan, Jai Ho. Ito na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Inigo Pascual balik Pilipinas para sa sunod-sunod na proyekto. Experiences niya sa paggawa ng comedy movie na Drags to Riches ibinahagi. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Saktong-sakto sa selebrasyon ng Pride Month ang pelikulang Drags to Riches na pinagbibidahan ni Inigo Pascual kasama sina Elijah Canlas at Christian Bables. Masasabi ba ni Inigo na first time niyang tumanggap ng pelikula na may comedy genre? At tungkol saan nga ba ito at bakit ito kailangang panoorin? So this movie is, I would say, my first talagang comedy na pelikula. Masaya lang tong pelikula na to. Super laugh trip at syempre magagaling yung mga kasama ko dito. Pagdating naman sa pagtanggap ni Inigo Pascual sa mga proyekto niya ngayon, pinag-iisipan ba niya ito at iniisip pa nga ba niya kung ano ang magiging pagtanggap ng mga makakapanood at dahil mas matapang na siya pagdating sa kanyang mga roles? Yung mga tinatanggap kong projects in terms of acting nowadays is it's so outside of my comfort zone. With that, mas natututo akong mas maging open and to have more experience. Samantala, dumaan din sa Love Team era si Inigo noon. Pero ngayon nga ay mas malaya na siyang tumatanggap ng project na hindi kinakailangan ng may katambal. Anong say niya rito na more on solo project na siya? Siyempre, I'm glad that I am able to comfortably work solo, and proseso talaga siya. Not a lot of people probably don't know this, but when you're in a love team, that becomes your comfort zone. Kumbaga, minsan magtatrabaho ka tapos hindi mo kasama yung love team mo. Minsan parang meron kang feeling na may kulang, na parang hindi ako confident kasi mag-isa lang ako. Pero ngayon, masasabi kong wala na siya sa isip ko na mas masaya ako sa mga opportunities na dumadating. At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.